Natanong mo na ba sa sarili mo habang pinagmamasdan ng pusa mong nakatitig sa bintana kung talaga bang masaya siya? Hindi kaya pinapangarap niya ang malawak na damuhan imbis na apat na dingding ng iyong apartment? O baka naman, ang pusa mo na nakatira sa bahay na may bakuran ay araw-araw nakaharap sa panganib na hindi mo man lang namamalayan? Ngayon, pagtatabihin natin ang dalawang magkaibang mundo, ang komportable at ligtas na apartment laban sa bahay na puno ng pakikipagsapalaran. Aalamin natin ng isang beses at para sa lahat saan ba mas maganda para sa pusa ang mamuhay. At pangako ko, may ilang katotohanan dito na tiyak na ikamamangha mo. Kaya maghanda ka dahil pagkatapos ng video na ito, ibang-iba na ang magiging tingin mo sa iyong bahay at sa alaga mong pusa. At ang pangunahing tanong na sasagutin natin sa dulo, paano kung ang apartment at bahay ay parehong bitag kung hindi mo alam ang isang mahalagang sikreto? Tara, simulan na natin. Para lubos nating maunawaan ang pinag-uusapan na ito, kailangan nating balikan ang ilang libong taon na ang nakalipas. Ang pusa, sa likas na anyo nito, ay isang perpektong mandaragit na hinasa ng milyon-milyong taon ng ebolusyon. Ang mga ninuno nila ay hindi nakatira sa mga komportabling kuweba. Sila ay nagpapatrolya sa kanilang teritoryo, nangangaso at nakikipaglaban para mabuhay. Ang pagpapaamo ng mga pusa ay medyo bago pa lamang kung susuriin sa kasaysayan. Hindi tulad ng aso na naging katuwang ng tao sa pagtatrabaho, ang pusa ay kusa mismong lumapit sa atin, naakit ng mga daga sa mga kamalig. Nakipagkasundo ito sa tao sa isang kapwa nakikinabang na paraan, ngunit hindi nito kailanman ganap na iniwan ang kanyang kalayaan. Ang panloob na salungatan na ito sa pagitan ng ligaw ng mga ngaso at ng alagang hayop ang pinakaugat ng ating dilema ngayon. Ang apartment ay nagbibigay ng seguridad, ngunit pinipigilan ang likas nitong gawi at instinct. Ang bahay naman ay nagbibigay ng kalayaan, ngunit kaakibat nito ang mga nakamamatay na panganib. At ang ating tungkulin bilang mga may-ari ay hanapin ang balanse sa matandang pagtutunggali na ito ng kalikasan at sibilisasyon. Kaya, simulan natin sa pinakahalatang benepisyo ng pagkakaroon ng sariling bahay, ang kalayaan. Sa ating isip, gumuguhit ang isang perpektong larawan, isang kuting na malambing na naglalakad sa luntiang damuhan, nagpapaaraw at mausisang sinusuri ang mga paru-paro. Naisasagawa niya ang kanyang likas na instinto. Nalalanghap niya ang sariwang hangin at siya'y maligaya. Ang larawang ito ay aktibong sinusuportahan sa ating kultura at tila lubos na tama. Dahil ang pusa ay isang hayop na nangangailangan ng malawak na espasyo. At totoo nga, sa isang pribadong tahanan, mayroon siyang akses sa napakalawak na mundo ng mga amoy, tunog at tekstura. Pwedeng patalasin ang kanyang mga kuko sa totoong puno at hindi lang sa scratch post. Maaari siyang manghuli ng totoong daga at hindi lamang ng laser pointer. Ito ay isang napakahalagang karanasan na nagpapayaman sa kanyang buhay, nagbibigay ng kinakailangang pisikal at mental na ehersisyo. Tila ba ang pagpili ay napakaliwanag, ngunit ang magandang larawang ito ay isa lamang panig ng barya at mayroon itong napakadilim at mapanganib na kabilang panig. Pero ngayon, pag-usapan natin ang mapait na katotohanan sa likod ng kaakit-akit na ideyang ito. Ang pagpapagala sa iyong pusa, kahit pa sa bakuran, na sa tingin mo ay ligtas, ay parang Russian roulette para sa kanila. Ang pangunahing banta ay ang mga sasakyan. Kahit sa tahimik na daan sa probinsya, maaaring may dumaang kotse at ang bilis ng reaksyon ng pusa ay hindi laging sapat para mailigtas sila mula sa rumaragasang metal.
Pangalawang panganib ay ang ibang hayop, mga aso ng kapitbahay, mga pusanggala, o kahit mga ligaw na hayop. Lahat sila ay maaaring maging sanhi ng malubhang pinsala o kamatayan. Ang pag-aaway ng mga pusa ay hindi lang simpleng kalmot. May panganib na mahawa sila ng feline immunodeficiency virus, FIV, or feline leukemia virus, FELV, mga sakit na nakamamatay at wala pang gamot. Dagdag pa sa listahan ay ang mga parasito, pulgas, garapata, at bulate. At syempre pa ang mga tao. Sa kasamaang palad, hindi lahat ay mahilig sa hayop. Maaaring lasunin, saktan, o kunin lang ang iyong pusa ng iba sa pag-aakalang walang may-ari. Ang average na haba ng buhay ng pusang gala ay ilang beses na mas maikli kaysa sa pusang alaga at nasa loob lang ng bahay. Sa ganitong sitwasyon, ang apartment ay parang isang kuta na imposibleng mapasok. Dito, ikaw ang naghahari at may buong kontrol sa lahat ng bagay sa iyong kapaligiran. Walang mga sasakyan, mababangis na aso, o pagkaing may lason dito. Makakasigurado ka ng 100% na ang alaga mo ay hindi masasangkot sa away o magdadala ng kung ano-anong mapanganib na sakit sa bahay. Ikaw ang kumokontrol sa kanyang pagkain, sinisigurong balanse ang nutrisyon, at hindi lang kung ano-anong bigay ng kapitbahay o mga nahuling daga na kaduda-duda ang kalinisan. Malaki ang maitutulong nito upang maiwasan ang pagkalason sa pagkain at labis na katabaan. Sa apartment, mas madaling masubaybayan ang kalusugan ng pusa. Anumang pagbabago sa kanyang kilos, gana sa pagkain o aktibidad ay agad nakapansin-pansin. Kung ang pusa ay gumagala ng mag-isa sa labas, maaaring hindi mo mapansin ng ilang araw na may nararamdaman pala siyang sakit. Ang apartment ay nagbibigay ng katiyakan at kaligtasan. Ito ang garantiya na ang iyong minamahal na alaga ay mananatili sa iyo ng mas matagal. Ngunit, sadyang ligtas ba talaga ang kuta na ito? Ang ilusyon na lubos kang ligtas sa iyong bahay ay maaaring magdulot ng di inaasahang problema sa may-ari. Sa katunayan, puno rin ang ating tahanan ng mga nakatagong panganib. Ang pinakakaraniwan at pinakamalalang banta ay ang mga bukas na bintana at balkonahe, lalo na kung may screen ng lamok. Gustong-gusto ng mga pusa na umupo sa bintana, at ang screen ng lamok ay nagbibigay ng maling pakiramdam ng seguridad. Libo-libong pusa bawat taon ang nasusugatan ng malubha o namamatay dahil sa pagkahulog mula sa mga bintana. Ikalawang panganib naman, ang mga kemikal sa bahay. Ang panlinis ng sahig o nakakalat na pulbos na naiwan ng walang bantay ay maaaring maging sanhi ng matinding pagkalason. Ikatlong banta ay ang mga halaman sa loob ng bahay. Maraming popular na bulaklak tulad ng lily, dieffenbachia at azalea ay nakamamatay na lason para sa mga pusa. Kahit isang dahon lang na makain ay maaaring magdulot ng kidney failure. At huwag din nating kalimutan ang mga wire, maliliit na bagay na maaaring malunok, at ang mga palamuting tinsel ng Pasko. Ang isang bahay ay ligtas lamang kung gagawin itong ligtas ng may-ari sa pamamagitan ng pagiging lubos na maingat at mapagbantay. Pagdating sa bahay, kung isasantabi natin ang anumang panganib, maituturing itong perpektong gym para sa pusa. Hindi na kailangan pang mag-isip ng pusa ng libangan. Ang buong buhay nito ay puno ng pagkilos. Nagpapatrol ito sa teritoryo, umaakyat sa mga puno, lumulukso sa mga balakid, at nanguhuli. Ang ganitong patuloy na aktibidad ay nagpapanatili ng tono ng kalamnan, pumipigil sa pagiging sobra sa timbang, obesity, at sa mga kaugnay na sakit tulad ng diabetes at problema sa kasukasuan. Ito ang natural na pag-iwas sa kakulangan sa ehersisyo, isang malaking problema para sa mga pusang nakatira sa apartment. Ang iba't ibang tekstura ng kapaligiran, damo,
lupa, balat ng puno ay nakakabuti sa mga paa at kuko para itong natural na manicure at masahe. Sa isang bahay, nakukuha ng pusa ang buong saklaw ng pisikal na ehersisyo na itinadhana ng kanyang kalikasan. Nakakatulong ito hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa pag-iisip dahil ang pisikal na aktibidad ang pinakamahusay na paraan para mawala ang stress at mailabas ang naipong enerhiya. Ngunit ano naman ang maiaalok ng isang apartment laban sa lahat ng ito? Ang pinakamalaking problema ng pusang panloob o ng pusang sa loob lang ng bahay ay ang pagkabagot at kakulangan sa pisikal na aktibidad. Kapag walang magawa ang pusa, karaniwan itong matutulog buong araw o kakain ng walang dahilan. Ito ang direktang daan patungo sa pagtaba. Ang pagtaba o obesidad sa mga pusa ay hindi lang basta problema sa hitsura. Ito ba isang malaking pabigat sa puso, mga kasukasuan, at mga panloob na organo. Nagdudulot din ito ng diabetes, bato sa pantog, at nagpapaiksi sa haba ng kanilang buhay. Bukod pa rito, ang kakulangan sa galaw at sapat na stimulasyon ay humahantong sa mga problema sa pag-uugali. Maaaring manira ang pusa ng muebles, maging agresibo sa mga may-ari, o umihi at dumumi sa labas ng litter box. Hindi ito pagiging pasaway. Ito ay isang paghingi ng tulong. Nababagot siya at ang kanyang enerhiya ay walang mapaglabasan. At ang buong responsibilidad upang maiwasan ito ay nakasalalay lamang sa may-ari. Sa loob ng bahay, ang pusa ay lubos na nakadepende sa tao para sa organisasyon ng kanyang libangan. Kaya, nakatakda ba talagang mabagot at tumaba ang mga pusang nakatira sa apartment? Hindi naman. Sa tulong ng modernong industriya ng alagang hayop at kaunting imahinasyon, ang kahit pinakamaliit na studio ay kayang gawing paraiso ng pusa. Ang susi dito ay ang vertical na espasyo. Ang mga pusa ay nag-iisip sa tatlong dimensyon. Para sa kanila, hindi lang lapad ng sahig ang mahalaga, kundi ang pagkakataong umakyat sa matataas na lugar. Mga istanting nakadikit sa dingding na pinagdugtong ng mga tulay, matataas at multilevel na cat complexes, mga duyan na nakakabit sa radiator. Lahat ng ito ay nagpapalawak ng teritoryo ng pusa at nagbibigay sa kanya ng pagkakataong kumilos. Mahalaga ring bigyan sila ng mental na pagpapasigla. Ang mga interactive na laruan at mga puzzle feeders, taguan ng pagkain kung saan kailangan nilang mag-isip kung paano ito kukunin, ay imitasyon ng pangangaso na nagpapagana sa kanilang pag-iisip. Kahit ang isang simpleng karton na may mga butas ay maaaring maging isang mahusay na libangan. Ang pangunahing tuntunin ay hindi dapat static o walang pagbabago ang kanilang kapaligiran. Dapat regular na palitan ang mga laruan at magdagdag ng mga bagong elemento upang mapanatili ang interes ng alaga. Kahit paligtas ang inyong pusa sa inyong bakuran mula sa mga sasakyan at agresibong aso, may isa pang malaking banta, ang panganib sa kalusugan nito. Sa labas, nalalantad ang mga pusa sa napakaraming pathogens o mikrobyo. Ang mga impeksyong viral tulad ng calicivirus o rhinotrachetes ay madaling kumalat sa pamamagitan ng hangin mula sa ibang pusa. Ang galis, garapata sa tenga, pulgas at bulate ay halos tiyak na makukuha ng pusang palaging nasa labas. Ang masama pa, ang ilan sa mga handog na ito ay mapanganib din sa mga tao. Ang mga sugat at pinsalang dulot ng away ay hindi lang simpleng gasgas, kundi maaari ring maging mga nana na nangangailangan ng operasyon. Ang pagkalason mula sa nakain na daga o inabandunang pagkain sa kalsada ay karaniwan ding nangyayari. Dahil dito, ang may-ari ng pusang pinapalabas sa bakuran ay dapat maging handa sa mas madalas at minsay napakaseryosong gastos sa veterinaryo. Ang pagtitipid sa mga laruan ay maaaring magresulta sa napakalaking bayarin
mula sa klinika. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kalusugang pangkaisipan. Isa sa pangunahing problema sa pamumuhay sa apartment ay ang tinatawag na sensory deprivation or kakulangan sa stimulasyon ng pandama. Isipin ninyo, araw-araw iisang dingding lang ang nakikita at iisang uri lang ng amoy ang nalalanghap. Ang mundo ng pusa sa loob ng apartment ay napakalimitado. Oo, nakikita niya ang mundo sa labas ng bintana, ngunit hindi niya ito kayang amuyin, hawakan o galugarin. Para itong nanonood ng isang nakakatuwang pelikula na walang tunog at amoy. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa kawalan ng sigla o apathy at maging sa depresyon. Ang pusa ay nagiging matamlay at nawawala ng interes sa paglalaro. Ang utak niya ay hindi nakakakuha ng sapat na stimulasyon para sa normal na paggana. Nakatira siya sa isang ligtas, ngunit kulang sa stimulasyon at nakakabagot na mundo. Ito ay lalo na kritikal para sa mga bata at aktibong hayop na ang likas na ugaling mag-explore ay hindi nagagamit. Kaya naman, tungkulin ng may-ari na patuloy na pagyamanin ang kanilang kapaligiran, magdala ng mga bagong amoy mula sa labas, mga bagong tekstura, at mga bagong karanasan sa bahay. Marami ang nag-aakala na walang problema sa sensory deprivation sa isang pribadong bahay. Puno kasi ang paligid ng iba't ibang amoy, tunog, at mga pangyayari. Pero sa katunayan, mayroon namang ibang sukdulan, ang sensory overload at matagalang stress. Para sa pusa, ang teritoryo nito ay ang lahat sa kanya. Sa teritoryo niyang iyon, kailangan niyang laging maging alisto. Ang ibang pusa, aso, o maging ang mga taong dumadaan ay potensyal na lumalabag sa kanyang teritoryo. Napilitan siyang patuloy na magpatrolya, mag-iwan ng marka, at makipag-away para ipagtanggol ang kanyang estado. Ito ay isang napakalaking araw-araw na stress. Ang matagalang stress na ito, sa kalaunan, ay nagpapahina sa immune system ng pusa, kaya mas madali siyang kapitan ng sakit. Maaari itong magdulot ng idiopathic cystitis, isang pamamaga ng pantog na sanhi ng stress. Kaya ang tila kalayaang iyon ay sa totoo lang isang tuloy-tuloy na mabigat na trabaho ng pagbabantay ng teritoryo na unti-unting nagpapagod at sumisira sa nervous system ng hayop. Nasa loob na naman tayo ng apartment. Paano nga ba natin malalabanan ang pagkabagot at ang kawalan ng bagong karanasan? Sa totoo lang, napakaraming paraan. Maaari kang gumawa ng cat TV, maglagay ng bird feeder sa labas ng bintana. Ang panonood sa mga ibong lumilipad ay lubhang nakakaaliw para sa isang likas na mga ngaso. Maaari ding gumamit ng mga espesyal na pheromones ng pusa o sprays na may amoy catnip para mas maging malawak at iba-iba ang kanilang pandama sa amoy. Magdala ka mula sa labas ng mga dahon, sanga, at pinecones. Hayaang tuklasin ng pusa ang mga bagong amoy sa isang ligtas na kapaligiran. At syempre, ang mga laro. Hindi lang basta paggalaw ng laruan na may tali, kundi ang pagtulad sa pangangaso, pagsubaybay, paghabol, at ang kinakailangang huling-huli sa biktima. 15 minuto ng ganitong uri ng sadyang paglalaro, 2 beses sa isang araw, ay lubusang makakapagbigay kasiyahan sa likas na pangangaso ng pusa at makakatanggal ng pagkabagot nito. Ang pinakamahalaga ay ang pakikilahok at imahinasyon ng may-ari. May isa pang mahalagang aspeto na laging nakakaligtaan, ang koneksyon ng pusa sa tao. Sa mga maluluwag na bahay, kung saan ang pusa ay may buong mundo para galugarin sa labas, madalas ay hindi na gaanong napapansin ng tao. Umuuwi lang ang pusa para kumain at matulog, at ang pangunahing buhay niya ay nasa labas, lampas sa pintuan. Pero sa apartment, ang tao ang sentro ng universo para sa pusa.
Siya ang pangunahing pinagmumula ng libangan, pagmamahal, at pakikipag-ugnayan. Ito ang bumubuo ng mas malalim at matatag na koneksyon sa pagitan ng alaga at may-ari. Ang mga pusa sa apartment ay mas nakatuon sa tao, mas nangangailangan sila ng atensyon at sumasagot dito ng walang hanggang pagmamahal. Siyempre, hindi ito isang batas na hindi mababali at nakadepende pa rin sa karakter ng bawat pusa. Pero ang pangkalahatang tendensya ay ganito nga. Sa apartment, hindi ka lang isang kasama sa bahay. Ikaw ang kanyang mundo, ang kanyang pamilya, ang kanyang lahat-lahat. Maraming nagmamay-ari ng pusa sa mga bahay na may bakuran ang nag-aakalang mas simple ang kanilang buhay. Ang akala nila hindi na kailangan madalas linisin ang litter box or palaging kalaro ang pusa dahil kaya na raw nitong aliwin ang sarili. Pero malaking pagkakamali ang paniniwalang iyan. Una, hindi lang ang pusa mo ang pananagutan mo, kundi pati na rin ang mga magiging gawa nito. Kung sisirain nito ang mga halaman ng kapitbahay, ihihiyan ang beranda nila o ang mas malala pa, manghuli at papatayin ang mga sisiw ng bihirang ibon. Kasalanan mo yan. Ang mga pusa ay mapanirang hayop na mandaragit at ang pagpapagalagala sa kanila ng malaya ay nagdudulot ng malaking perwisyo sa lokal na wildlife. Pangalawa, dapat kang maging handa sa walang humpay na pag-aalala. Nasaan na kaya siya? Ayos lang ba siya? Wala naman kaya siyang napasukang gulo? Ang ganitong pag-aalala ay palaging kasama ng may-ari ng pusang gumagala. Kaya ang tila madaling pamumuhay ay nagiging malaking responsibilidad at walang tigil na stress para na rin sa mismong tao. Ang may-ari ng pusang nasa bahay lang ay nagiging parang isang event manager, tagapagbigay saya at psikologo, lahat sa iisang tao. Nasa kanya ang buong responsibilidad para sa pisikal at mental na kapakanan ng kanyang alaga. Hindi mo lang basta pwedeng maglagay ng pagkain at umalis para magtrabaho. Kailangan mong pag-isipan kung ano ang gagawin ng pusa habang wala ka. Iiwanan mo ba siya ng interactive na laruan? Bubuksan mo ba ng musika o isang espesyal na video para sa mga pusa? Kailangan mong patuloy na bantayan ang kanyang kalooban upang agad mong mapansin ang mga senyales ng pagkabagot o stress. Nangangailangan ito ng mas malalim na paglahok sa buhay ng alaga. Hindi mo pwedeng ipaubaya na lang ang lahat. Ang buong kapaligiran niya, lahat ng kanyang libangan, at bawat interaksyon, ang lahat ng ito ay iyong responsibilidad. Malaking gawain ito. Ngunit ang gantimpala rito ay isang malusog, masaya, at buong pusong nagtitiwala sa iyong alaga na ang buhay ay nasa iyong mapagkakatiwalaang mga kamay. Pagdating naman sa pera, tingnan din natin ang aspetong pinansyal. Sa unang tingin, parang mas makakatipid ka kung hahayaan mong lumabas-labas ang pusa mo sa bakuran o paligid ng bahay. Hindi mo na kailangan bumili ng mamahaling cat tower o sangkaterbang laruan. Pero sa totoo lang, ilusyon lang ang pagtitipid na yan. Gaya ng napag-usapan na natin, mas malaki ang panganib sa kalusugan ng pusa kapag lumalabas ito. At ibig sabihin, ang posibleng maging bayarin mo sa veterinaryo ay maaaring umabot sa napakalaking halaga. Ang pagpapagamot sa nana mula sa sugat na nakuha sa away, ang terapiya para sa impeksyon ng virus o operasyon kapag nabalian, lahat ng yan ay nagkakahalaga ng malaking pera. Idagdag pa rito ang regular at mas madalas na pagpapapurga at paglalagay ng gamot laban sa kuto at garapata na kailangan ng mga pusang gumagala. Kaya't ang akala mong mura ay maaaring maging sanhi ng napakalaking bayarin sa klinika na mas mahal pa kaysa sa pinakamahal na cat tree or cat condo na bibilhin mo. Pagdating naman sa mga alagang nasa loob ng bahay, may kabaligtaran itong sitwasyon. Madalas,
Nangangailangan ito ng malaking paunang puhunan. Hindi biro ang presyo ng isang maganda, matibay at mataas na play complex para sa kanila. Ang dekalidad na interactive na mga laruan, pang-scratch na post, higaan at mga estante. Lahat ng ito ay magkakahalaga ng malaki. Pero ang mga gastusing ito ay maaaring ituring na puhunan sa kanilang kalusugan. Sa paglikha ng masagana at ligtas na kapaligiran, binabawasan mo ang panganib ng mga problema sa pag-uugali at mga sakit na dulot ng kakulangan sa ehersisyo at stress. Ang mga gastos sa veterinaryo para sa mga pusang nasa loob ng bahay ay kadalasang mas madaling hulaan. Kasama rito ang mga nakatakdang bakuna, check-up, at marahil ang paggamot sa mga talamak na sakit na dulot ng katandaan. Maiiwasan mo ang biglaan at nakakagulat na mga bayarin para sa pagpapagamot ng mga pinsala at impeksyon na nakuha sa labas. Sa mahabang panahon, mas matipid pa rin sa bulsa ang pag-aalaga sa loob ng bahay. Paano kung mayroong balanso sa pagitan ng mapanganib na kalayaan at nakakainip na pagkakakulong? Isang ginintuang gitna. At mayroon nga, ito ang tinatawag na katyo o espasyo para sa mga pusa. Ito ay isang ganap na sarado at ligtas na lugar na nakakabit sa bahay o lumalabas mula sa bintana. Dito, maaaring makalanghap ang pusa ng sariwang hangin, makamasid sa mundo, makaramdam ng iba't ibang amoy at tunog, habang nananatiling ligtas at protektado. Sa isang katyo, pwedeng maglagay ng mga sanga, estante at damo para sa pusa. Ito ang perpektong solusyon na kumukuha ng pinakamahusay mula sa dalawang sitwasyon, ang seguridad ng loob ng bahay at ang pagpapasigla mula sa labas. Siyempre, ang paggawa ng katyo ay nangangailangan ng puhunan at espasyo, ngunit ito ang pinakamahusay na magagawa mo para sa iyong alagang hayop, lalo na kung nakatira ka sa isang pribadong bahay at labis kang nagmamalasakit sa kaligtasan nito. Madalas nating naririnig ang mga pahayag tulad ng Maine Coon yan, kailangan talaga niya ng bahay, o ang British Shorthair, ayos na sa apartment. Ngunit sa totoo lang, ang pagbase ng pangangailangan ng pusa sa lahi nito ay sobrang pagpapasimple. Oo, may ilang lahi tulad ng Bengal or Abyssinian na sa pangkalahatan ay mas aktibo at nangangailangan ng mas maraming paglalaro at stimulasyon. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi sila pwede sa apartment. Ang ibig sabihin lang nito ay kailangan ng mas maraming patayong espasyo para sa kanila at mas madalas na paglalaro sa loob ng apartment. At ang Persian na mukhang kalmado ay maaari ring makaramdam ng matinding pagkabagot. Mas mahalaga kaysa sa lahi ay ang individual na ugali at temperamento ng bawat pusa. May mga pusang aktibo at mausisa at mayroon ding mas gusto lang manatili sa bahay o mahilig humilata at hindi ito nakasalalay sa kulay ng kanilang balahibo o haba ng kanilang buntot. Hindi dapat batayan ang mga stereotype ng lahi. Sa halip, kailangan mong pagmasdan at unawain ang iyong alaga. Kaya, ito ang pinakamahalaga. Sa pagpili sa pagitan ng bahay at apartment, ang susi ay hindi ang mismong lugar, kundi ang personalidad ng iyong pusa. Kung mayroon kang matatakutin o balisa na alaga, ang pagpapalaya sa kanya sa labas, kahit sa isang ligtas na bakuran, ay magiging sanhi ng matinding takot para sa kanya. Mas magiging komportable ang ganoong pusa sa isang pamilyar at ligtas na apartment. Sa kabilang banda, kung mayroon kang pusang sobrang aktibo at mahilig mag-explore, sa isang maliit na apartment na walang sapat na stimulasyon, magiging miserable siya at sisimulan niyang sirain ang lahat sa paligid. Sa kasong ito, kailangan mong gawin ang lahat ng makakaya mo para pagyamanin ang kanyang kapaligiran o pag-isipan ng paglipat sa mas maluwag na tirahan.
Walang iisang sagot para sa lahat. Mayroon lamang ang iyong pusa, ang kanyang mga pangangailangan, at ang kanyang natatanging ugali. At ang iyong tungkulin bilang may-ari ay intindihin ang mga pangailangan na ito at matugunan ang mga ito sa pinakamahusay na posibleng paraan. Sa bandang huli, ang buong pagtatalo natin tungkol sa bahay at apartment ay nauuwi lang sa isang simple pero napakahalagang konklusyon. Ang perpektong lugar para sa pusa ay hindi bahay, hindi rin apartment. Ang perpektong lugar para sa pusa ay sa tabi ng nagmamahal, maasikaso at responsabling amo. Pwede kang tumira sa isang malaking mansyon na may hektarya ng lupa. Pero kung wala kang pakialam sa iyong pusa, malungkot ito at malalagay sa panganib. O kaya naman, pwede kang manirahan sa isang maliit na studio apartment. Pero kung araw-araw mong nilalaro ang alaga mo, inaalagaan ang kanyang kaginhawaan, inihahanda ang kanyang sariling espasyo, at binibigyan siya ng iyong pagmamahal, siya ang magiging pinakamasayang pusa sa buong mundo. Hindi ang mga dingding ang nagpapasaya sa pusa, kundi ang tao. Ang iyong dedikasyon, ang iyong oras, at ang iyong kagustuhang maunawaan at tanggapin ang likas na ugali ng kamangha-manghang nilalang na ito. Yan ang tunay na mahalaga. Kaya, ano nga ba ang kinahantungan ng ating talakayan? Sa totoo lang, walang nanalo rito. Ipinakita nating hindi totoo ang paniwala na ang pagkakaroon ng ganap na kalayaan sa isang bahay ay laging maganda dahil madalas itong may kaakibat na nakamamatay na panganib at matagalang stress. Gayun din, binura natin ang kaisipan na ang apartment ay ganap na ligtas na kung hindi aalagaan ng may-ari ay magiging isang nakakainip na kulungan na puno ng mga nakatagong banta. Narito ang twist. Ang bahay at apartment ay maaaring maging paraiso o impyerno para sa isang pusa at kayo lamang ang susi para magbago ang sitwasyong iyon. Ang pangunahing sikreto ng isang masayang pusa ay hindi ang laki ng espasyo, kundi ang dedikadong may-ari na handang mamuhunan ng kanyang mga resources, oras, at pagmamahal para makalikha ng ligtas at stimulating na kapaligiran saan man siya nakatira. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Sana ay naging kapaki-pakinabang ito para sa inyo. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang aming susunod na talakayan tungkol sa buhay ng mga alagang hayop. At ngayon, ang pangunahing tanong namin sa inyo, saan nakatira ang inyong pusa? Sa apartment o sa bahay? At anong mga benepisyo at hamon ang inyong personal na nararanasan? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Pag-usapan natin.